Ang mangarap ay libre at kapag sinamahan nito ng tiyaga, sipag at dasal, hindi malayong matupad ito. Tulad po ng tampok naming mga kwento ngayon. Si Ellen, kapalit ng kanyang naging ambisyon ay ang mahiwalay ng halos 40 taon sa kanyang mga mahal sa buhay. Kuya Uni, alam kong iniingatan mo ako bilang kapatid mong bunso. Muntik na nga akong mapunta sa prostitute pero nag-iingat ako, hindi ako papayag. Nandito ako, nagpaawa sa iyo, patawarin mo ako sa ginawa ko na ilang taon tayong hindi nagkita. Ito namang si Ina, marami raw napapatawa at napapahanga, lalo na kapag ginagaya na niya ang idolo niyang artista. Kasi, hindi ka muna papasok sa school. Meron kasing parang kumakalat na clips niya lately, yung sa Balat Lipstick na movie. Tapos, ginagaya ko lang siya randomly. Hoy! Ang ginagawa mo dito? Huwag ka mamamaka pa dyan! Baklang tuwa! Dito lang yan sa Wish Ko Lang. Mama! Lalaki daw ako! Babae ako, inay. Maraming nagsasabi kay Paul alias Ina na may kaboses daw siyang artista at yan po ay si Roderick Paulate. Kaya panay po ang gaya niya dahil para sa kanya, big deal at malaking karangalan ang mahambing sa isang icon ng pelikulang Pilipino. Ginagawa niyo naman akong kargador dito kaya lumalaki tuloy ang muscles ko. Sa mga pakwelang kilos pa lang ng mga ginagampanang karakter at bitaw ng mga linya, Roger, break tayo ha, kasi magulo tiyak kilala mo na agad ang batikang aktor na ito. Siya lang naman ang nag-iisang Kuya Dick ng bayan, si Roderick Paulate. Fine, Kaya nung nag-viral ang isang video sa social media, here we go. Kasi, hindi ka muna papasok sa school. Pero tita, aba Kuya Dick, is that you? hindi mo na ako Sino kaya siya? Dito sa Sampaloc, Maynila namin siya natagpuan. Si Paul Manyacup, aka Ina Evans. E paano nga ba niya nagaya ang boses ni Kuya Dick? Na-surgery kasi ako before, tapos after nun, basag na yung boses ko. Meron kasing parang kumakalat na clips niya lately, yung sa Balat Lipstick na movie. Tapos, ginagaya ko lang siya randomly. Tuwan-tuwa sila kasi parang kaboses mo. Bata pa lang si Ina, likas na pala kaibigan at masayahin siya sa kabila ng kahirapan ng pamilya nila noon. At tanggap naman ng pamilya niya ang kanyang pusong babae. Sabi ko talaga, like, one of this day, aalis kami dito. Like, mag-aaral ako, aalis kami. Kaya yung pagiging bakla ko nga, hindi talaga siya naging issue. Masaya yan dito pag nandito sa bahay yan. Yan ang swerte sa amin. Diba? Ano ko yan, totoo lang. Naging bago pa ako before. Kaya malamahal ko yan Yes, sa papa mama. Isang inspirasyon na nga raw si Ina dahil sa kanyang pagiging breadwinner ng pamilya. May 5 taon na siyang nagtatrabaho sa isang call center at bilang panganay, napakalaking bagay nito para sa kanya. Yung feeling kasi ng breadwinner ka, fulfilling kasi 'di ba you owe it to your parents na 'di ba? I mean lalo na sa sitwasyon namin, sobrang difficult talaga, sobrang rough life niya. Like literal na sa squatter kami, yung mga nakikita mo sa ilalim ng tulay, ganong level ng squatter talaga, like walang kuryente. Yung goal is namin dati is to survive Si Ina ay masipag na anak dahil ang trabaho niya graveyard. O 'di ba? Hello, mama, papa. Why not nga naman? Kaya pinasubok namin kay Ina ang pagganap ng ilan sa mga eksena ni Kuya Dick sa kanyang mga pelikula. Tayo na. Kuya naman, 5 araw lang ang dumi-dumi ng bahay. Very unhealthy na. Kuya naman, 5 araw na ang dumi-dumi ng bahay. Very unhealthy na. Bawal nga O sige. Bawal pala yun di balik natin. Ayan. Ayan, dagdagan pa natin. Diyos ko, nakatingin sila sa akin. Kung tignan nila ako, para nila ako hinuhubanan. Tumatalab hanggang sa akin sinapupunan. Pagbigyan ko na kaya sila sa kanilang paghanga.
Hello? I'm a fan talaga like before pa. So alam ko na talaga yung mga dati niyang movie na papanood ko na sa TV. So parang binabalikan ko na lang ngayon para may mga bago akong baon na sabihin sa mga friend ko. Ngayon. Magpapaservice daw ho mga kabayo. Oo. O sige, umupo na ho kayo at uunahin ko kayo. O sige. Ano palagay mo sa akin, kabayo? Sino ba naman ang hindi hahanga sa multi-awarded actor, host at komedyante ng pelikula at telebisyon? Sa katunayan, muli nating mapapanood sa telebisyon si Roderick Paulate sa bagong show na One of the Base. At alam niyo ba, kamakailan lang ay umani na ng more than 2 million views ang meme niyang ito, hindi pa man nagsisimula ang programa. Wala pang linya yan, ha? Ganyan kagaling ang pagpapatawa ni Kuya Dick. Ika nga, classic! Sinubukan din ni Ina ang tinaguriang original slow-mo twirl na eksena ni Kuya Dick noon sa kanyang pelikulang Bala at Lipstick. Good evening. Please help me. Where's the restaurant? What restaurant? Restaurant? Hindi mo alam? Karinderya. But we have a lot of restaurants on the second floor, sir. Sir, are you insulting me? No, sir. Ganda mo ah. I know that, sir. Chanas. Pero teka lang, Ina. Handa ka na kaya kung sakaling makaharap mo mismo ang nag-iisang si Roderick Paulate, a.k.a. Kuya Dick? Wish ko lang. Kung talagang idol mo si Kuya Dick, sige na nga, Ina. Patingin kung talagang kopyang-kopya mo siya. Halalagot, mga baklang to? Ano yung kumakalat na may impostor daw si Kuya Dick ngayon? Mama! Papa! Ako na to! Ako si Poy! Hala, lagot ka, Ina. Dahil si Roderick Paulate mismo ang nakakarinig sa'yo rito. Hindi naman ako Mukhang naaliw naman ang aktor sa ating bida. Kayanin kaya ni Ina pag nakaharap na niya ang ginagaya niya. Sige, subukan na nga natin, Ina. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Kanina pa kitang narinig, ginagaya mo ko? Sinong impostor? Ako o ikaw? Aba, mamamama ka pa dyan? Baklang to? Ano ka? Naloka ka! Kamusta ka, Day? Ano ba? Nasa wish ko lang ikaw. Oh my God! Tingnan mo naman ha. Big time show, dito pa nilabas nila yung talent mo. Agad na nakipagkwentuhan si Kuya Dick sa kanyang fan. Paano mo nalaman yung mga movies ko? Bata ka pa. Paano parents ko mahilig sila sa mga Dolphy, mga Babalu, ganun yung level mo di ba? Haligi talaga. Tapos parang nila nakaboses ko. So lalo na pag kung magkakasama kami, super talagang yung iba lang yung hindi ako papaliwanag. Lalo pang nagpakitang gila si Ina kay Kuya Dick. Ginagaya ko na yung mga halalagot, baklang to. Sinabi ko sa inyo, nasa na yung tagay ko. Nalaloka sila, parang lagi lang silang tuwan-tuwa. Anong movie agad ang ginaya mo? Ito is a Bala at Lipstick. Yun lang yung parang, kasi before, nung bata pa talaga ako, lagi na nila ako tinutukso na kamukha daw kita. Lately lang nung nagva-viral ulit yung, lalo na nung nag-slow mo yung good evening, can you help me? Please help me! Yun yun. Oh my God, parang sabi Yung lava walk. Oo, kasi yung kay Catriona nga, sabi nila, hinakaboses mo sa'yo. Sabi ko, seryoso ba yan? So hindi mo naman balak mag-artista? Kasi mukhang mawala na ako ng trabaho. Ano ba yan? At may good news si Roderick para kay Ina. Hindi mo pinanood yung Balat Lipstick, hindi mo pinanood yung isa pa, yung Dead na si Lolo. Pero yung pangatlo, dapat panoorin mo yun. One of the Base. Yeah. Makikita mo yung, basta, yung kikwento. Matutuwa ka doon. At ang panggagaya ni Ina, may basbas na galing mismo sa aktor. Proud ako at natutuwa kasi binabalikan nyo pa rin, hindi kayo nagsasawa. Totoo yun. Kaya pinsan pag ginagawa ninyo yan, talagang tuwan-tuwa ako kasi naalala ko na, uy, ginagawa pa rin nila. Tapos kapag na-enhance yung ginawa natin, gagawin ng ibang mga komedyante, natutuwa pa rin ako. I think napaka-disgrace for sa isang body na hindi mo kilala si Roderick, tapos Filipino ka. Parang,
No, yung totoo. Kasi di ba, like, I mean, dati nung panahon no, hindi naman talaga, hindi pa ganun ka-sensitive yung mga tao, and hindi pa naman talaga ganun ka-out kagaya nung ngayon. Tapos wala pang social media. Tapos nandun ka na. Tapos ngayon, na-inspire mo pa rin kami, natutuwa pa rin kami, parang relevant pa rin hanggang ngayon. So, thank you lang for all the movies. Bakit, Papa? Bakit gusto mong nagmakil, di ba ba? My dancing shoes, it's your turn! Lipat, sapatos, lipat! Well, Kuya Dick, gusto ko lang mag-thank you sa lahat, sa laki-laki ng ambag mo sa Philippine cinema na you inspire us, kahit kami, kahit yung mga millennials, binabalikan ka. Salamat. Thank you very much, Ina. Maraming salamat. At sana pagpatuloy mo yan, ha? Huwag kang hihinto. Para naman ma-inspire pa akong gumawa pa ng gumawa. Ngayon, meron akong TV show na mag-e-enjoy. Hindi lang ikaw, lahat ng tao mag-e-enjoy. Medyo bibigay natin yung dati nilang namimiss. Oh my God! At bago matapos ang masayang bonding nila, may challenge si Kuya Dick para kay Ina. Gawin natin sabay. Ven aquí todos pampaligin con todo pasa un poquito na mas. Bilis! Batang-bata ka talaga, ha? And action! Piggy, ven aquí todos pampaligin... Tira ko muna! Piggy, ven aquí todos pampaligin con todo pasa un poquito na mas. Gracias, señora de Metro Manila. Oh! Di ba? Galing! Galing! Thank you. Kuya Uni, alam kong iniingatan mo ako bilang kapatid mong bunso. Muntik na nga akong mapunta sa prostitute pero nag-iingat ako, hindi ako papayag. Masuka na akong katulong, hindi nyo alam, naghihirap ako. May sikap, pero wala pa rin. Hirap pa rin na makauwi. Nandito ako, nagpaawa sa iyo, patawarin mo ako sa ginawa ko na ilang taon tayong hindi nagkita. Wish ko lang. Dear wish ko lang, maswerte po ako at mabait ang nag-aalaga sa akin. Siya po si Yaya Ellen at may wish po ako para sa kanya. Sana matupad niyo po ito, ang makasama ang kanyang mga mahal sa buhay na 40 years na niyang hindi nakikita. Kadalasan, ang isang yaya ang may binibidang alaga. Pero sa tampok nating kwento ngayon, ang alaga, ang panay, ang papuri sa nag-aalaga sa kanya. Gaya ni Naya sa kanyang Yaya Ellen. Si Ate Ellen is very kind and we can really trust her na iwanan lang siya here sa house. So, she's really trustworthy. She knows how to do hilot kasi so whenever I have back pain or any pain, she's really trying to make us feel better na wala yung pain sa amin by massaging us. And I really appreciate that. At meron ding kwento si Naya tungkol sa kanyang yaya na labis niyang ikinahabag. 2 weeks ago, she told me kasi her life story na she came from Cebu. Tapos, akala nga she will work in Manila as a helper. Pero, dinala po pala siya to Davao to be sold as a prostitute. Bunso sa 4 na magkakapatid si Ellen. Panganay nila ang kanyang kuya Oni. Pangalawa, ang kanyang ate Bebe. At pangatlo naman, ang kanyang kuya Romy. Dahil wala ng ina at nasa piitan naman ang kanilang ama, ang kuya Oni nila ang nagsisilbing nanay at tatay ng magkakapatid. Malamat ko po yung kuya ko eh. Kuya ko siyang nag-alaga kasi wala na kaming tatay nung maliit pa kami. Siya yung namin. Wala na kaming tatay, maliit pa lang ako. Si Kuya Uni po ang tumayong bilang tatay, kapatid. Pero dahil sa labis na kahirapan, napilitang mamasukan bilang kasambahay si Ellen sa edad na 14. Kapalit ang libreng pagpapaaral sa kanya ng kanyang mga amo. Ito ang naging dahilan kung bakit kailangan niyang mawalay sa kanyang mga kapatid. Walang kamalay-malay si Ellen na dito na pala magsisimula ang kalbaryo ng kanyang buhay. Para lang naka-third year na ako, yung
Hindi ko natapos gawa ng may babaeng nainganyo ako sa mga sinasabi niya na sa akin ka na lang pumasok, malaki sweldo, wala ka namang gagawin, doon lang sa bahay, libre lahat. Kahit di ka na umuwi ngayon, malibre damit. Hindi na po ako umuwi doon sa amo ko. Yung pinag-aaral ako na nila. Imbes na mamasukan, ibinenta pala si Ellen bilang GRO sa isang club. Pagdating doon sa Davao, binibenta pala kami sa club. Hindi ko na po alam kung anong gagawin namin. Tapos sabi ko, ano pong gagawin namin? Sabi, maligo, mag-lipstick. Lalandin niyo yung matatanda doon. Ano po? Hindi naman po namin yung alam. Sabi, kaya matuto kayo, may utang na kayo sa amin. Sabi ko, bili lang po ako ng napkin kasi meron ako. Hindi na po, tumakas na po ako. Kasi ayaw ko po yung gano'ng virgin pa ako na eh. Virgin, wala pa nga boyfriend eh. Dahil hindi nagpadaig sa takot si Ellen, tuluyan siyang nakatakas sa kamay ng bugaw na nagsama sa kanya sa Davao. Dito na rin niya nakilala ang taong totoong tutulong sa kanya na makapagtrabaho bilang kasambahay. At nang makaipon, tumulak na si Ellen pa Maynila, naghahangad na dito niya maisasaayos ang buhay na muntik nang gumuho. Pumunta ako ng Maynila kasi gusto ko makaipon ulit. Gawa na uuwi ako ng Cebu. But noon, di ko na nakikita yung pamilya ko. Kaya naman masukan na ako, nakilala ko si Manshine. At tumagal na ako. Karoon ako mabait na amo. Nahuhugutan naman ng saya ni Ellen ang kasalukuyan niyang buhay. Sa katunayan, nakauwi na siya sa Cebu. 10 taon na ang nakararaan para mabisita muli ang mga kapatid niyang sina Ate Bebe at Kuya Romy. Isang tao na lamang talaga ang hindi niya nakikita sa loob ng 41 taon. Sino yung hindi mo nakita sa Cebu? Yun nga po, yung Kuya Uni. Yung nag-asawa na daw, taga-Ormoc yung babaeng na pangasawa. Gustong makita ngayon si Kuya Oni. Namimiss ko lang nga po para malaman nila na buhay ako, may pamilya ako. Kuya Uni, alam kong iniingatan mo ako bilang kapatid mong bunso. Muntik na nga akong mapunta sa prostitute pero nag-iingat ako, hindi ako papayag. Masuka na akong katulong ninyo, alam naghihirap ako. May sikap, pero wala pa rin. Hirap pa rin na makauwi. Nandito ako, nagpaawa sa iyo, patawarin mo ako sa ginawa ko na ilang taon tayong hindi nagkita. Kung kilala mo pa ba ako? Ibinuhos na ni Ellen ang kanyang buhay sa pagsisilbi ng tapat sa ibang tao. Ngayon ay unti-unti na niyang inaani ang bunga ng kanyang kabutihan sa kapwa. At sa pagkakataong ito, ang kanyang alaga. Isusulat kita, Tiling, kwento mo buhay mo sa akin. Habang nagkikwento ako, natatype niya. Sabi ko, ano ba ginagawa mo? Isusulat na kita sa wish ko lang. Kasi, di ba napapanood natin ganyan ka rin, yung nawawala sa pamilya? Oo nga, mas matagal ka pa nga nawala kaysa kanila, oh. Matagpuan pa kaya ni Ellen ang kanyang Kuya Oni? Sa edad ngayon ni Ellen, posible kayang buhay pa ang panganay nilang kapatid? Wish ko lang. Kasama muli namin ang magyaya kinabukasan sa paborito nilang pasyalan. Dito raw kasi madalas dalhin ni Ellen ang kanyang alagang sinaya nung sanggol pa ito para mapatulog. Samantalang ang isa naming grupo nakaabang na sa NAIA Terminal 3 sa Pasay. Pinaluwas kasi namin mula sa Leyte si Juanito Masbate. Pero hindi raw todo kumbinsido si Mang Juanito na kapatid niya ang babaeng nagpapakilalang bunsong kapatid niya. Kapag siguro sir, huwag mo na. Ha? Kapag siguro mo pa na. Ay, okay, may timaan mo kung yata naon. May timaan ko yata naon sa mata. Ako ipakita na ako mga ut yang ganito. Mau gani ako. Hindi ako ilang kudak ito. Cebu. Gayunpaman, alam ni Mang Juanito na buhay pa ang bunso niyang kapatid. Idahan akong asawa, saliti niya, nakabahay ko. Niya, wala akong magtingala nila, wala akong mangita nila. Daw ko patay na. Niya,
nakabakasyon ko sa kumang igsoon, mga 5 katuig, dugay na. Dito na ko siya makuha na nga buhay si Eileen. Ang magkuya na nga kaya ang mga taong aming pagtatagpuin? Sa parke kung nasaan sina Ellen at ang alaga niya. Iniabot namin ang isang printed email ni Naya. Nabatid niya agad na ito ang sulat nila ng kanyang yaya Ellen sa wish ko lang. Letter! Basa niyo! Thank you! Natanggap. I made the letter na lang po for Ate Ellen. It's because she had a sad story kasi ng life niya and we wanted to help her. Kuya Uni, kung mapapanood mo to, pupunta na ako dyan. Ano kaya kung kilala mo pa ako? Pero kung makita kita, siguro naman na lukso ng dugo. Makikita ka na, ilang taon na. Ang tanong, alam mo ba kung saan sa Leyte? Hindi ko nga po alam saan banda doon eh. Nakakaalam ko na. Mabuti pa'y itanong na lang natin sa kasama naming kabisado ang pasikot-sikot sa Leyte. Kuya! Kilala mo ba ako, Kuya? Kuya! Sa puntong yon, nagtapos na ang 4 na dekadang paghihintay ni Ellen na makaharap ang kanyang kuya Oni. Oo, yung tambis dito. Kita po yung tandaan nila. Tambis sa Bisaya. Ay, Kuya! Matagal na Kuya! Kala ko umibangon si Buin. Dito ka na naman ako. Ako kasilin no, asawa ko. Animoy, isang batang paslit na labis ang pananabik sa kanyang kuya. Kuya, ito amo ko. Tinulungan ako ng anak na amo ko, Kuya. 10 taong kong inalagaan, Kuya. Mambait-bait sa akin, Kuya. Kuya, hindi dahil sa kanya, Kuya. Hindi tayo magkita. Eto na Naya, yung kapatid ko, Kuya ko. Siya yung sumulat, Kuya Rumi. Yes. Nakakatawad mo, Kuya. Yung kapatid niyong nawawala. Sa wakas, tuluyan lang mabubuo ang pamilya ni Ellen. Kumusta na si Papa, Kuya? Ang pamilyang pinagsilbihan ni Ellen sa loob ng 1 dekada ay masayang-masaya para sa kanilang ate Yaya. So happy for her na she saw na her brother na after a very long time na hindi nga nakita. And sana she'll be happy her whole life now that she can see her family, her whole family in Cebu. And now she met her brother again. Ituloy-tuloy na natin ang mga pasabog na sorpresa para lagi kayong may koneksyon sa isa't isa. Ito at tanggapin niyo ang aming mga regalo. Wow, cellphone. Di ako marunong eh. First time ko mag-cellphone, di ako marunong gumamit. Mabuti pa'y buksan mo na rin ang maletang ito, Ellen, na siguradong gagamitin mo dahil sa susunod mong sorpresa. Dahil sagot na namin ang round-trip ticket nyo patungong Cebu para naman makumpleto na ang 4 na magkakapatid. Nakauwi na ako, Kuya! Kuya, thank you sa wish ko lang. Thank you talaga, Naya. Naya. Halos walang pagsidla ng tuwa si Ellen. At hindi makukumpleto ang bawat bakasyon kung walang... Wow, Kuya! May pera na ako, Kuya! Nagkangain lang ako ng pera, Kuya! Thank you! Thank you! Naya, alam naman kung paano kita, bait-bait mo sa akin talaga. Ang bait niyong pamilya. Wala akong masabi. Thank you talaga. Maraming salamat. Saludo kami sa iyo, Ellen, na higit pa sa serbisyo ang inalay sa mga taong pinaglilingkuran sa araw-araw. Kaya naman nasuklian din ng pagmamahal ang iyong sakripisyo na naging tulay rin para matupad ang dinadalangin ng inyong puso. Kada Sabado, mission po namin ang tuparin ang inyong mga wish at maghatid ng inspirasyon. Kaya patuloy po kayong sumulat o mag-message sa aming Facebook account o mag-email po ng inyong kwento at kahilingan. Hanggang sa muli, ako po si Vicky Morales at ito po ang original reality wish granting program na 16 years nang nagpapasaya sa inyo tuwing Sabado, ang Wish Ko Lang.